isa. So nag-video lang ako sa drone. Nalabasan niya. So, hindi ko na napakita sa inyo kasi inarating mo siya. Ang bigat. Kaya nga siya. Hindi siya nakakatuwa. Sobrang bigat. So yo, what's up guys? Ayan, muli naman tayo nagbabalik sa panibagong video. At sa video to guys, mag-unbox tayo ng padala. Yes. And ito ay order online but ayan, padala to dahil nasa ibang bansa siya. Diba? So ayan, unang-una sa lahat, bago ko umpisan itong unboxing na to, gusto ko magpasalamat kay Tita Jenny. Ayan, Tita Jenny, maraming salamat dito sa pag-gift nyo po para sa akin. And malaking tulong po ito dahil iba na po talaga yung gastusin kapag mag-isa ka. So, hindi biro yung mga gastusin pag mag-isa. So, sobrang laking tulong po sa akin nito, Tita Jenny. And ayan, sa wakas, meron na rin ako mapapaglagyan ng gamit ko. And alam ko nakita niyo naman sa title kung ano to guys. Nakita kasi ni Tita Jenny na magulo yung mga damit ko. And para maging mas organized daw yung mga damit ko sa Gedli, so binilhan niya ako ng cabinet. And syempre, isa sa mga gusto ko talagang unahin to yung cabinet dahil nga mahal to. And nagre-range to ng mga 3 to 5K. So ayan, nag-e-echo kasi wala masyadong gamit. So ayan, nag-range to ng 3 to 5K. And ayan, maraming salamat po talaga Tita Jenny dahil sobrang laking tulong po neto para sa akin dahil kahit pa paano nabawasan yung mga ilang gastos. Hindi pa kasi ako masyadong nagbibili guys dahil nga wala pa akong masyadong budget and nag-uumpisa pa rin naman ako ulit. So ang hirap. So aware naman ako na mahirap na kapag nag-solo ka. So mahirap dahil ikaw na magpa-budget. But you know what I mean na pag ito lang yung pinagkukunan mo income. Aside may hassle naman guys, meron akong hassle yung video editor nga and videographer, but hindi siya yung hindi siya yung pang araw-araw. So kasi yun, on call ako dun sa client ko. So sa mga client ko, on call ako dun. So tatawagan na ako kung need nila ng videographer and video editor. But anyway guys, maraming salamat po ulit kay Tita Jenny dahil pinadala niyo po ako ng cabinet. And guys, gusto ko lang din magpasalamat sa inyo dahil pinatapos niyo talaga every video ko. Kahit na marami ng ads, ayan, hindi niya talaga pinapalampas. So ayan, maraming salamat guys. So ayan guys, hindi ko na nga ito papatagalin and i-unbox na natin to. Paano ba natin sisimulan? Nawala yung gunting ko eh. So tinidor yung gagamitin natin. Sobrang laki na ito, tapos sobrang bigat. Tapos, nung inanitid to sa akin ng rider, umakyat siya. Tinatawagan niya daw ako, ako, hindi ako matawagan kasi busy ako, nag-edit ako. Hindi ko napansin kasi dalawa yung cellphone na ginagamit ko. So yung isa pang FB, yung isa pang YouTube. Yung pang FB ko, itong maliit na cellphone is naka-charge. Ako, nag-edit dito sa malaki. Hindi ko napansin. So tanggalin muna natin itong kama, no? Para mas makakilos tayo. So ayan, para mas makakilos tayo. Wait lang, paano ba to? Ako naman guys, hindi ako nagmamadali sa mga gamit. Ngayon nga eh. Wala pa ako, hindi pa ako nakapag-grocery. Kasi nga, wala pa napasok sa akin yung client. And isa pa, yung income ko dito sa YouTube is monthly siya. So hindi pa naman siya ganun kalaki yan. That's why na nagsusumikap ako para may ano din ako next month. Wow! Wow!
Ito yung nasa loob niya. Merong cardboard. Ayan. Parang mahirap tumag kasi yung bula. And then meron tayo, ayan yun sa mga cabinet. Tanggalin muna natin siya lahat sa box para may ayos natin siya. So ito yung stand niya. So, nandito na tayo sa stage na mag-a-arrange na tayo bilang solo living. So, ikaw lahat ang kikilos, ikaw lahat ang gagalaw. Kung may mga magamit na ganito, ikaw lahat mag-aayos. Yung mga screw niya. Madali lang naman to basta may manual. So, ito yung manual niya. Ayan. So, mapapadali lang to. Mamadali eh. Eh ako pa naman kulang ako sa mga tools ngayon. So, 50-50. But, positive na. Kakalat siya. Ngayon, di ko alam kung paano siya sisimulan. Kasi kulang-kulang ako sa tools. And ayoko humingi ng saklolo para matuto ako. So, aralin muna natin yung manual kung paano ba siya. So, unahin daw natin dito, sabi sa manual is, sabi dito sa installation diagram of CoTrack. So, unahin natin yung drawer. Very challenging ha. Sabi dito, tigil ko na daw tong kalokohan na to. So aralin ko muna siya, nakakabobo po siya, opo. So ayan guys, tinapos ko muna yung isa at inabot ako siguro ng mga 1 hour. Pero OA kasi, alam niyo yun, OA yung 1 hour kasi nga, ang tagal bago ko ito maayos. So nag-build muna ako ng isang drawer. So ito yung kinalabasan niya. Look, hindi ko na napakita sa inyo. Kasi inaral ko muna siya. So ito na yung kinalabasan niya. Natapos na siya. Ayan. So yung drawer na ito, 6. So meron pa akong remaining na 5. And then, ayun yung gagawin ko ngayon. And papakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Kasi natapos ko na isa. So alam ko na kung paano siya gawin. So meron na ako nagawang isa. And then ang susunod naman natin ay another one. Gawa tayo ulit. In fairness, madali lang siya pag na-gets mo. Kaya diba sabi ko sa inyo, balikan ko kayo kapag nagawa ko na. Para syempre, meron akong time. Madali na lang siya. Hindi ko man lang magpakita sa inyo kasi wala pa akong tripod. But, madedemo ko naman sa inyo kung paano siyang gawin. So dito kasi ito yung ano sa kanila, ayun o, nakalatag. Ayan, so gagayahin ko lang yan. Ayan nakalatag sa kanila, ayan o, kung makikita nyo. To, yan. So, ilalatag ko lang siya ng ganun dito sa floor. And then, pag nalatag ko na siya, doon ko na siya sisimulan mag-screw. Ito, madali naman to eh. Kasi dito, makikita nyo pala dito, merong A, B, C, D, E, F, G. Yung mga nandito, yung mga tools na gagamitin, yung mga screw, yung mga lock. So, meron siya dito, A, B, C, D. And hindi ka malilito kasi makikita mo naman dito yung itsura niya. So, ayan, hindi ako nalilito kasi makikita niyo yung mga itsura ng mga screw dyan. Ayan yung mga itsura niya. Ayan. Wait lang. So, ayan yung mga itsura niya. Kung makikita niyo, meron ditong A, B, C, D, E, F, G. So, ayan lang yung gagayahin nyo. So, ayan lang yung magiging gabay mo sa mga screw na gagamitin mo. And, hindi siya madali, as in, hindi siya madali. Kahit na may ganyan, mahirap talaga siya. Or siguro pag nakasanayan mo na, matututunan mo rin. Pero sa ngayon, hindi siya madali eh. Ang hirap. But nagets ko naman na siya ngayon. And kahit pa paano, nakukuha ko na yung isa sa mga kailangan mabuo. Katulad na itong drawer. So, ito pangalawang gawa ko na ng drawer. And ayan, insert ka lang, tapos screw. Ganun lang siya.
Sundin mo na instruction. So after na ito, papakita ko sa inyo na magbubusisi kung paano ba talaga siya gawin. Ito yung mga gamit sa IKEA, mga ganito. Kasi nung naninirahan pa ako kila Mami sa bahay nila Kuya Lloyd sa Cavite. So doon pa ako naninirahan yun. Tapos lagi ko nakikita si Kuya Luis yun. Lagi siyang gumagawa nito pag napapabisita kami ng IKEA. Nanirahan kasi ako doon kila Mami, kila Kuya Lloyd sa bahay nila. Kasi ako yung naging editor ni Mother Queen noon and then videographer. So sa tuwing may sa tuwing may mga ganito sila, si Kuya Luis yung nag-aasikaso. Mahilig siya mag-assemble. And sa kanya maganda kasi meron siya yung machine, yung pang screw, basta machine, yung parang hindi na ako maganto yung manual, ganyan. Sa kanya meron siya, kaya hindi gaano mahirap. Pero okay lang rin naman to para na-exercise yung ko. Yung kamay ko. Kasi sa ibang bagay na exercise yung kamay ko eh. Uy, alam mo. Eme lang. Kanina natagalan ako dito bago ako magkabit ng board. Diba? Natapos na ako kagad sa isang Kung kanina, ay naku talaga. So ito na yung gawa natin pangalawa. Ayan, so tapos na. And then, pangatlo na tayo. Dito sa pangatlo guys, papakita ko na sa inyo kung paano siya gawin. Screw by screw, and then after nyon, sa iba naman tayo. So, forward lang natin bawat box, bawat bawat installation. So, para makita nyo, and para hindi na rin matagal sa video, di ba? Ay, sa wakas tapos na rin. So, ito guys, tapos na yung ating drawer. So, 1, 2, 3, 4, 5. Last one, 6. Pagod. So yun guys, 6 yung drawer natin. Ngayon, ang next naman natin ngayon ay ang sunod natin ngayon guys, yung paglalagyan ng drawer. So, ayan, tapos na yung isa natin. And next naman tayo. So, ito kasi siya guys, ito yung inaayos ko. Para alam nyo lang, ito. So, ito yan, yung tatlo na yan. And then, ikakabit ko sila. Ito. Yan, magiging ganito siya. So, ito muna inuuna ko. Yan, tatlo. So yun guys, almost done. And yung taas na lang yung lalagyan natin. Kulang na lang yung bakal kasi may bakal to. After ng cabinet, meron siyang pabakal na pag ganun. So almost done guys. Whew! Hirap magbuo ng ganito. Pero alam kong worth it yung kakalabasan nito. Dahil sa itsura pa lang dito is worth it. And nakikita ko. So, almost done na siya guys. Marami na tayo matapos sa wakas.
Nag-umpisa ako ng mga ano na mga 11, ganun. Ay, hindi, mga 8. 8 ako nagsimula, so alauna na. Di pa rin ako tapos. Oh, laki niya! Laki niya guys, nakikita niyo ba? Hindi ko lang nakikita niyo. So ayan guys, this is it, pansit. So ito finally, buo na yung ating cabinet. Ayan, so ito na yung tsura niya guys. And grabe, ilang oras ko ito inayos. Dahil nga first time ko lang mag-ayos ng ganito, first time ko lang mag-install ng ganito. So sobrang natagalan ako, nag-umpisa ako ng alas 8 ng umaga. Tapos natapos ako siguro mga alas 2 ng hapon. So, ito guys, ito na yung finale. But, hindi lang ako satisfied sa nangyari. Yes guys, dahil dito, merong uwang, and hindi siya pantay. So, syempre, hindi ako nag-iinarte guys. Bigay na nga lang, mag-iinarte ako. Ang point ko dito is, hindi siya sakto. So ito yung hindi siya sakto guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan no. May uwang. So pag bubuksan ko to, dapat bubuksan ko yung muna yung isa. O ayan o, sabay sila o. May uwang siya guys. Kahit na ayusin ko yan, kahit na inayos ko na yan, wala, may uwang talaga siya. So parang error siya. Ganun yan nangyari. And wala tayong magagawa kasi online to binili. And hindi ako nag-inarte guys ha. Syempre OC ka, tapos may ganyan, hindi sakto. So, wala lang, hindi ako satisfied. Pero nagpapasalamat ako dahil meron na tayong cabinet, di ba? So, ayun lang, palpak lang ng pangyayari dito. Or may mali ako. So, ayan, di ko na ibibig deal yan. Di ko na bibigyan ng pansin to. But, ayan, dahil maganda naman yung ating cabinet, hindi naman niya mapapansin kung hindi niyo papansinin. So, thank you ulit kay Tita Jenny. So, meron na akong paglalagyan ng damit and hindi na magulo. Kung makikita nyo naman yung mga damit ko dun, no? Ayan, kung nakikita nyo. Kita nyo nakatambak dyan. Tapos ito yung labahan ko, guys. Papalaban na natin yung mamaya. And ito yung mga mababango, yung mga malilinis. Tambak ko. So ngayon, papalaban na natin yung mga damit mamaya para ma-set up na rin natin dito sa pinakamaganda nating closet. Oh! I'm sure matutuwa natin si Mama kasi balita ko, bibisita daw si Mama bukas. And titignan natin at kukunin natin ang kanyang reaction kapag nakita niya itong cabinet na to. So hindi naman siya cabinet dahil andito yung cabinet sa baba. Oh. So, whoo! Excited! So dito masasampay ko na rin yung mga pang-alis ko. And then dito sa baba yung mga pambahay ko. Kasi dito guys maliit lang tong space na to eh. So siguro mga ano dyan, mga brief, mga medyas, ganun, mga socks, mga importanteng bagay. So dito lang talaga. So dito sasampay ko yung mga yung mga pang-alis na magaganda, dito mga nakatupi. And guys, kasabay na itong cabinet, habang nag-aayos ako ng cabinet, dumating na rin yung hanger na padala rin ni Tita Jenny. So sa kanya rin to galing guys. So kung meron tayong cabinet na binigay niya, syempre pinartneran niya ng hanger. So papakita ko sa inyo. So ito guys, meron tayo ditong parcel. And ito is from Tita Jenny again. So, bumili siya na itong cabinet. Siya ang bumili niyan. Siya ang ipadala sa akin yan. And ngayon, pinartneran niya rin kasi talaga yan ng hanger. So, ngayon dumating yung hanger. Habang nag-aayos ako. So, woo! Sakto. Di ba? Very aesthetic. O, di ba? Ang ganda ng hanger. Ito ay for 20 pieces to. But, dinagdagan niya, sabi niya daw, gawin niyan, kasi parang parang set, 20 pieces. So, ginawa niyang dalawa para 40 pieces daw. Oh, ang ganda ng hangin. Oh, ang ganda. Very matibay. Bagay na bagay. Ang ganda ng hanger, very aesthetic. Sabayan pa ng cabinet na very aesthetic din yung kulay oh. Tapos sasabay sa background na puti.
Ayay! Ang ganda! So ayun guys, sobrang thankful ako dahil meron na tayong cabinet and syempre sponsored by Tita Jenny. So thank you so much po Tita Jenny sa cabinet and syempre sa hanger. Ayan, hindi ako masasawang magpasalamat po sa iyo dahil grabe, laking tulong po ito na ito sa akin dahil mahal po yung cabinet and para may ayos ko na rin po paunti-unti talaga yung bahay. So guys, thank you sa mga sumusuport sa akin. Ayan, paulit-ulit ako dahil hanggang ngayon sinisikap ko mag-vlog kahit hindi na ako sanay. Sinasanay ko ulit yung sarili ko para, alam niyo yun, maganda humarap sa inyo sa camera. Kaya nabubulol-bulol ako and then yung sabi ng iba, redundant. So, sorry guys dahil paulit-ulit ako sa mga sinasabi ko. Dahil nga, nagbabalik lang tayo ulit dito sa YouTube. So, ayan guys, bago ko end tong vlog na to kahit wala na akong energy, gusto ko rin sabihin sa inyo na meron ako nakitang ipapangalan natin dito sa bahay. Kasi nga last time nung nag-upload tayo ng video kung napanood nyo, nagpa-suggestion ako ng name sa bahay. Kasi nga common na yung bagong bahay. Ang gamit ko kasi nakaraan yung bagong bahay. So sabi ko, magpa-suggest ako sa inyo na katulad kila Aye, kila Jessica. Kung meron sila Aye na House of Leia, kung meron sila Jessica na House of Blessing, sa akin, ano kaya? So guys, bago ko ito makita sa comment section yung napili ko, 2 days pa bago ko makahanap ng ipapangalan sa ating house. So ngayon guys, yung nakita ko to sa comment section, grabe, sobra ako napaisip, ay oo nga no, and alam niyo yun, parang naabot ko ng success. Charot. Naging ninya. So yun guys, nung nakita ko sa comment sections, oo nga ako, and syempre para natuwa ako and attach kasi nga kung nabasa niyo yan, Hiraya Manawari, so pangarap and sana mangyari. Yung meaning yon nung Hiraya Manawari. So ang comment niya lang is Hiraya. So dinugtungan natin siya ng Hiraya House. So magiging Hiraya House na tong bahay natin. And soon, kaya ako rin nagustuhan yung name na yon para for my future bahay. So, Hiraya Manawari, sana mangyari na magkaroon na tayo ng bahay soon, next year agad. So, hindi malabong mangyari, sipag at tiyaga lang. So, thank you so much sa nag-suggest dyan. Sobrang helpful sa akin yun and sobrang na-motivate ako doon dahil isa sa mga gusto ko talagang words yun, yung Hiraya Manawari. Nabasa ko yung meaning. Grabe, sobrang nakaka-touch. Kaya ngayon, this time, tatawagin na natin tong bahay na to na Hiraya House. So ngayon, maninibago lang kayo sa Hiraya House kung babanggitin ko, but makakasanayan nyo rin yan. So guys, thank you so much. And ayan, first time po ulit mag-outro. Hanggang dito na lang tong video na to. Hanggang sa muli, paalam. Bye!